Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan ang dalawang mag-brother na si Ling Hong at Ye Xinghe na ang sumunod na sumubok sa kani-kanilang sariling innate realm abilities at upang malaman kung makakapasa ba sila sa innate realm exam ng Heavenly Star Academy. At nang makita sila ng mga elite teacher ay inulan agad ang dalawa ng negatibong komento, gayunpaman ay pinatunayan ni Ling Hong na mali ang kanilang mga tinura nang biglang masense niya ang tatlong raw spirit crystal. At tuwang-tuwa nitong ipinagmalaki sa ating bida ang kanyang tagumpay subalit natigilan ito, nang makita niyang malungkot at walang imik ang ating bida, kaya naman tiningnan niya ang mga raw spirit crystal sa misa ng ating bida at laking gulat niya sa nakita, dahil wala man lang ni isang raw spirit crystal ang nasense ng ating bida. At habang kinakabahan ang ating bida sa kadahilan ng di na niya alam ang gagawin, ay biglang nagtanong ang kanyang brother Ling Hong nang may pagtataka habang kinaklaro niya kay Ye Xinghe kung totoo bang wala talaga itong nabuhay maski isang raw spirit crystal. Dahilan upang mapangiti ang patay gutom na si Liang Yu na animoy ng didemonyo sa isang gilid at mukhang may iniisip na kalukuhan sa ating bida. At nang mapansin ito ni Ling Hong ay agad niya itong pinigilan dahil sa kasalukuyan ay mukhang nade-depress na ang ating bida sa mga kaganapan. Ngunit di nagtagumpay si Ling Hong na pigilan ang patay gutom na si Liang Yu kaya naman bigla na lang itong humagalpak ng tawa habang may pang-aasar nitong sinasabing basura ang abilidad ng ating bida. Subalit iba naman ang nararamdaman ni Deputy Principal Shu sa mga nangyayari. Habang ang dalawang elite teacher naman ay nakapagbigay na agad ng negatibong komento, dagdag pa ng pultak na elite teacher ay wala pa siyang na-encounter na gaya ni Ye Xinghe dati. Maya-maya pa ay muling sumingit ang patay gutom na si Liang Yu at mariin nitong sinasabing paano pa makakapasa ang ating bida wala man lang siyang na-sense maski isang raw spirit crystal, dagdag pa nito na umuwi na lang ang ating bida para magbukid sa kanila. Dahilan upang lalong ma-depress ang ating bida na si Ye Xinghe sa kanyang mga narinig na negatibong komento mula sa mga patay gutom niyang kaklase at maging sa mga elite teacher. Nagpatuloy na mawala ng pag-asa ang ating bida dahil sa mga kaganapan, at lalo na nang ulanin na ang ating bida na si Ye Xinghe ng samut-saring negatibong komento sa mga patay gutom na nakapaligid sa ating bida. At sumigaw na ng malakas ang ating bida at may pagmamakaawa nitong sinasabing bigyan siya ng kahit kunti man lang na katahimikan. At dahil sa pagsigaw nito ay malakas na tumugon ang kanyang brother Ling Hong, at mariin itong sinasabing kumalma ang ating bida. Ngunit tumugon ang ating bida na wala man lang siyang na-sense na kahit isang raw spirit crystal habang nagmumukhang wala ng pag-asa, kaya naman linipitan na ito ni Ling Hong upang gisingin sa pagsasabing wag basta-basta sumuko ang ating bida, dagdag pa nito na kailangan lamang niyang lakasan ang kanyang loob. Ngunit sumagot lamang ang nawawalan na ng pag-asang si Ye Xinghe na wala man lang siyang na-sense ni isang raw spirit crystal, subalit di sumuko si Ling Hong sa pagsasabing subukang muli ng ating bida, dagdag pa nito na mag-concentrate lamang ito at wag pansinin ang mga patay gutom sa kanyang paligid. Dahilan upang ma-encourage ang ating bida at bigla na lamang itong huminga ng malalim upang muling subukan kung hanggang saan ang kanyang sariling innate realm abilities, habang tuluyang sinuportahan ito ng kanyang brother. Muling nagsalita si Liang Yu na animoy magnanakaw ng panty sa gilid habang sinasabing walang saysay ang ginagawa ng ating bida kahit na ano pang gawin ito, subalit sumigaw lamang ang ating bida at sinasabing kaya niyang mabuhay ang mga raw spirit crystal kahit paanong mangyari. At dahil sa pagpupursigi ng ating bida ay matagumpay nitong masense ang tatlong raw spirit crystal, dahilan upang matuwa sa kanya ang kanyang brother Ling Hong, habang ang deputy principal naman ay mariin lamang na nagmamasid sa ginagawa ni Ye Xinghe, ngunit ang patay gutom namang si Liang Yu ay inis na sinasabing nakatsyambo lang ang ating bida. Ngunit dahil di pa tumitigil ang ating bida sa kanyang ginagawa ay na-curious dito ang patay gutom na si Liang Yu kaya naman binilang niya ang raw spirit crystal na nasense ng ating bida. At laking gulat nito nang makitang apat na ang na-sense nito na kapantay na ng nagawa niya, habang tuwang-tuwa naman sa nasasaksihan ang kanyang brother Ling Hong sa isang gilid.
Habang nakapikit ang ating bida ay nagtataka nitong iniisip kung bakit mainit sa pakiramdam ang kanyang nararamdaman sa kanyang buong katawan dahilan upang maisip niyang baka nabuksan na lahat ng daluyan ng aura sa kanyang katawan. At habang nagpapatuloy ang ating bida sa kanyang ginawa ay muling nagsalita ang mga elite teacher, at sinasabi ng mga itong mukhang nagkamali sila sa paghusga sa ating bida. Habang ang patay gutom namang si Liang Yu ay nagsisisigaw habang sinasabing nakaswerte lang ang ating bida kaya naman di ito pwedeng may ihalin tulad sa kanya, sumagot naman dito si Deputy Principal Shu at mariin itong sinasabing di ito nagagawa sa pamamagitan ng swerte lamang at dagdag pa nito na di pa tapos ang ating bida sa kanyang ginagawa, kaya naman manood na lang sila. Habang tahimik na nanunood ang lahat gaya niyo at ni Xueyan, ay sa di inaasahang pagkakataon ay isang pulidong aura ang patuloy na lumalabas sa katawan ni Ye Xinghe, dahilan upang magulat maging si Vice Deputy Principal Shu dito. Habang time-time namang iniisip ng ating bida kung meron na ba siyang na-sense na raw spirit crystal, kahit na nararamdaman niya ang mga ito dahilan upang ganahang magpatuloy ang ating bida sa kanyang ginagawa. Maya-maya pa ay nabigla ang lahat sa kanilang nasaksihan nang lumutang na ang nagkikislapang mga raw spirit crystal sa harapan ng ating bida na si Ye Xinghe. At habang nagpapatuloy ang ating bida ay nagtataka namang tinatanong ng pultak na elite teacher ang kanyang sarili kung totoo ba ang kanyang nasasaksihan kung saan nagawa ng ating bidang masense ang 6 na raw spirit crystal. Nagkomento naman si Vice Deputy Principal Shu kung saan sinasabi nitong kung ang pagkakaroon ng abilidad na masense ang 5 raw spirit crystal ay once in a several hundred years accuracy pa pwedeng makita, ay ang pagkakaroon ng abilidad na masense ang 6 na raw spirit crystal naman ay once in a 1,000 years accuracy lamang na sobrang bihira ma-encounter. At habang dahan-daang iminumulat ng ating bida ang kanyang mga mata, ay bigla na lamang siyang nagulat sa isang sigaw mula kay Ling Hong kung saan nagmumukha na itong butiki sa tuwa habang sinasabi nito sa ating bida na nagawa niya at nalampasan pa niya ang expectation ng lahat sa kanya. Habang patuloy na binabati si Ye Xinghe ng kanyang brother Ling Hong ay gulat naman ang sagad sa buto ang inggit na si Liang Yu habang tinatanong nito kung paano ito nangyari, at maging si Lady Xueyan ay di na nakaimik. Maya-maya pa ay pinahinto na ng ating bida si Ling Hong at may pagtataka nitong tinatanong ito kung anong nangyayari at anong pinagsasasabi nito. Maluhaluha namang tumugon dito si Ling Hong habang nakangiti nitong sinasabing nagawa ng ating bidang masense ang 6 na raw spirit crystal dahilan upang walang sinuman ang may kakayahang pantayan ang kanyang innate realm abilities sa buong Heavenly Ancestral City maliban sa Great Master na tinutukoy nito. Hindi naman agad na proseso ng ating bida ang mga pinagsasasabi ng kanyang brother Ling Hong kaya naman papaulit pa sana niya ito dito, subalit maging siya ay biglang nagulat nang malaman niyang 6 na raw spirit crystal ang kanyang na-sense dahilan upang di ito makapaniwala. Ngunit tumugon naman ang kanyang brother Ling Hong at sinabi nitong tingnan na lamang ng ating bida ang 6 na raw spirit crystal na kasalukuyan pero nagkikislapan sa kanyang misa upang maniwala na ang ating bida. At gulat na gulat ang ating bida, nang mapatunayan niyang totoo ang lahat ng kanyang mga narinig na nagawa niyang ang masense ang 6 na raw spirit crystal, dahilan upang mapuno ng imusayon ang ating bida habang sinasabing papwede na siyang magstay sa Heavenly Star Academy. Muling nagsalita ang Vice Deputy Principal at sinasabi nitong ang innate realm exam ay tapos na kaya ibalik na sa kani-kanilang mga sariling upuan ang mga ito. Dagdag pa nito na ang susunod na bahagi ng exam ay ang pagpili ng mga teacher ng kani-kanilang mga disciple na tuturuan. At base sa patakaran ay siya mismo ang unang mamimili ng kanyang disciple, kaya naman kabang-kaba ang mga estudyant habang nananalangin sila ang mapili. Kauna-unahan nitong binanggit ang pangalan ni Liang Yu dahilan upang lalong lumaki ang ulo nito, at ang sunod namang napili ng Deputy Principal ay si Lady Xueyan, at maging ang ating bida ay napasama sa kanyang mga napili dahilan upang magulat ang ating bida. Habang ang kanya namang brother Ling Hong ay mas masaya pa sa kay Ye Xinghe nang marinig nitong maging ang ating bida ay napiling maging disciple ni Vice Principal Shu,
Dagdag pa nito na si Vice Principal Shu ay isa sa mga nakaabot na sa tugatog ng 7th Heavenly Realm kung saan ang maging disciple nito ay sobrang nakaka-proud. Habang gulat na gulat naman ang ating bida habang tinatanong kung nagbibiro ba ang kanyang brother Ling Hong, at kung gaano na ba kalakas ang kanyang innate realm abilities para makuha na disciple ni Vice Deputy Principal Shu. Iniisip din ng ating bida na kung isa na siya sa disciple ni Vice Deputy Principal Shu ay wala nang muli pang mangmamaliit sa kanya at sa kanyang buong Emerald Feather Clan. At habang naiinis namang di makapaniwala ang patay gutom na si Liang Yu sa katotohanang nakuha din ng ating bida na maging disciple ni Vice Deputy Principal Shu, ay lumapit naman si Lady Xuan sa ating bida habang nahihiya nito binati ang ating bida, at hinihikayat din itong makatraining si Ye Xinghe bilang mag-co-disciple. Kaya namang nagulat dito ang ating bida dahil sa kanila nang di niya pagpansin dito nung una ay nilapitan pa din siya nito para batiin sa tagumpay, habang si Lady Xuan naman ay nakangiting inaabot ang kamay sa ating bida tanda ng pakikipagkaibigan. Habang ang ating bida namang si Ye Xinghe ay kasalukuyang nagbablush, habang nakikipagkamay kay Lady Xuan. Dahil sa mga kaganapan ay sobrang nainggit sa ating bida ang patay gutom na si Liang Yu kaya naman bigla na lamang itong sumigaw ng malakas habang sinasabing wag masyadong magalak ang ating bida dahil isa lamang itong star martial artist, dahilan upang mapalingon dito ang ating bida. Kaya naman muling nagsalita ang patay gutom na si Liang Yu at mariin itong sinasabing senworth lamang ang ating bida sa pag-sense ng 6 na raw spirit crystal ngunit kung uulitin ang pagsubok ang iba na ang magiging resulta. At dahil sa ipinapakitang inggit ng patay gutom na si Liang Yu ay nakisingit na si Vice Principal Shu at natatawa nitong sinabing ang unang resulta ay siya ring huli dahil ang raw spirit crystal ay may kaugnayan sa lakas ng spiritual soul ng bawat isa. Dagdag pa nito na kung gaano kalakas ang spiritual soul ng isang cultivator ay siya ring lakas ng innate realm abilities nito, ngunit mariin din itong sinabing laging tandaan na para maging malakas ay kailangan ng matinding pagsusumikap. Sinabi din nito na meeting 9 Heavenly Realm of Cultivation at ang isang miyembro ng Supreme Family ay baka nasa first or second realm na, subalit ang iba naman ay nahihirapang maabot ang unang bahagi, gayunpaman ay wala silang dapat ipag-alala dahil siya mismo ang magtuturo sa mga ito. Maya-maya pa ay inutos na ni Vice Principal Shu kay Chu Xian na tapusin na ang innate realm exam at isaayos na ang mga estudyant, at mabilis namang sumunod ang guro nila na si Chu Xian, kaya naman malakas niyang sinabi sa mga cultivator na tapos na ang innate realm exam at bukas na mag-uumpisa ang cultivation classes. At habang nagsisiyalisan ang mga estudyante ay masaya namang binati ng isang elite teacher si Vice Principal Shu sa pagkakaroon nito ng 3 namumukod tanging mga disciple. Sinabi din ng elite teacher na bagamat pangbihira ang mga nakuha nitong disciple ay kailangan pa din nilang makuha ang panalo sa gaganaping Tower of God battle. Ngunit nakangiti namang tumugon si Vice Principal Shu at sinasabi nitong bagamat nagawa ng ating bida na masense ang 6 na raw spirit crystal ay tanging ang maghintay lamang ang kanilang magagawa sa kung hanggang saan ang cultivation ng innate abilities ni Ye Xinghe sapagkat ngayon lamang sila naka-encounter ng gaya ng ating bida. Tumugon naman ang isa pang elite teacher at sinasabi nito alam naman nilang di pababayaan ni Vice Principal Shu ang ating bida sa pangangalaga nito dito, habang wala namang imik ang pultak na elite teacher sa gilid, na animoy sobrang naiinis sa inggit, at tanging pagtitig na lamang ang kanyang ginagawa sa ating bida. Habang nakikipagkwentuhan ang ating bida sa kanyang brother Ling Hong. Lumipat ang eksena sa kay Ye Xinghe matapos silang makarating sa itinalagang lugar sa kanya ni Chu Xian na kanyang guro. Sinabi ng guro na ang courtyard na kanilang pinuntahan ang siyang magiging cultivation place ng ating bida, kaya naman laking gulat ni Ye Xinghe nang marinig niya ang tinura ng kanyang guro, at dagdag pa nito na maging si Lady Xuan at Liang Yu ay makaka-training niya dito. At nang matapos nitong masettle ang tatlo ay nagpaalam na din ito para sana umalis subalit, bigla na lamang itong pinigilan ng ating bida. At nakangiti nitong tinatanong kung ba't dito siya napa-assign at bakit hindi ang mga miyembro ng mga Supreme Family na malaki ang naiambag sa Heavenly Star Academy.
At tumugon naman dito si Chu Xian sa pamamagitan ng pagpapaalala sa ating bida na buhat ng maging disciple siya ni Vice Deputy Principal Shu ay higit na siyang special sa ibang disciple kaya wala siyang dapat pang alalahanin sa lugar na napagdalhan sa kanya. Dagdag pa nito na huwag niyang bibiguin ang inaasahan sa kanya ni Vice Principal Shu kaya naman kailangan nito mag-training ng maayos. Kaya naman masiglang tumugon ang ating bida sa kanyang guru na si Chu Xian. At sa pagsapit ng dapit hapon, ay manghang-mangha ang ating bida sa pagsasabing tama lang ang pangalan ng paaralan na Heavenly Star Academy dahil maging ang courtyard ay may sariling study room. At nang pumasok na ang ating bida dito ay manghang-mangha siya sa nakita, dahil daan-daang mga scripture book at maging mga cultivation book, at iba pang mga mahahalagang libro na nandoon. Una niyang kinuha upang tingnan ang 100 herb scripture, at ito ang kanyang napuswang basahin, at masinsinan niyang binasa ang bawat detalyeng linalaman ng 100 herb scripture at halos inabot na siya ng gabi sa pagbabasa nito, at nang matapos siya ay kumuha pa siya ng isa upang basahin at ito naman ay ang libro ng Understanding Medicine kung saan focus dito ang ating bida habang di na namamali ng oras. Inabot na siya ng umaga bago matapos ang dalawang libro at sa isip-isip ng ating bida ay kung paano na niya matatandaan ang lahat ng nilalaman ng mga ito. Pumunta ang ating bida sa bintana upang magmuni-muni at sa isip-isip niya ay kailangan na niyang magpunta sa kwarto upang magpahinga, at habang pinagmamasdan niya ang araw na inaakalang buwan ay nagtataka itong napatanong kung bakit sobrang liwanag ang ilinalabas nito, dagdag pa niya na parang may mali sa kanyang nakikita. Nang biglang, napagtanto na ni Ye Xinghe na hindi buwan ang kanyang kanina pa tinitingnan kundi ang mismong araw na, at habang nakatingin dito, ay bigla na lamang itong kumari pa ng takbo at nanghihingal nitong sinasabing malilate na siya sa kanilang mismong unang araw ng trang na itinalaga ni Vice Principal Shu. Ipinakita ang courtyard, kung saan naiinip nang nag-iintay si Vice Principal Shu sa ating bida, sa kadahilan ng kanina pa nandito ang dalawang si Liang Yu at Lady Xueyan. Kaya naman paimpleng nanira sa ating bida ang patay gutom na si Liang Yu sa pagsasabing hindi karapat-dapat ang ating bidang maging disciple dahil din ito pinapahalagahan ang unang araw ng kanilang training. Maya-maya pa ay dumating na din ang ating bida kung saan napansin ito ni Vice Principal Shu, at hingal na tumatakbo ang ating bida papasok at pawis na pawis nitong sinasabing intayin na siya dahil nakaabot naman ito. At habang ang ating bida ay mariing humihingi ng tawad sa pagiging late niya ay sinabihan naman siya ni Vice Principal Shu na tumayo na sa tabi ng patay gutom na si Liang Yu at Lady An Xueyan. At habang di umiimik si Lady An Xueyan ay may pang-aasar namang nagsalita ang patay gutom na si Liang Yu habang sinasabing humahanga siya sa ating bida dahil kaya nitong maging late sa unang araw ng kanilang training kay Vice Principal Shu, dahilan upang ma-disappoint ang ating bida sa kanyang sarili. Nang biglang unang tawagin ni Vice Principal Shu ang ating bida, at mariin itong ipinaliwanag na ang patay gutom na si Liang Yu at si Lady An Xueyan ay kasalukuyan ng nasa Second Heavenly Realm kung saan ang ating bida naman ay di pa man lang nakakatapak sa First Heavenly Realm kaya naman kailangan nitong mag-focus, at dagdag pa nito na kailangan pa ng ating bida ng mas sipagan para makahabol ito sa dalawa. At dahil sa narinig ay lumaki agad ang ulo ng patay gutom na si Liang Yu at may pang-asar na nakatingin sa ating bida, habang ang ating bida naman ay aminadong kasalanan niya kaya naman nangako ito sa sariling magte-training siya ng mas mahirap. At muling nagsalita si Vice Principal Shu at pinag-uumpisa na nito ang tatlo sa kanilang training, habang ang patay gutom naman na si Liang Yu ay nasusuklam sa ating bida dahil di man lang ito kinagalitan ni Vice Principal Shu. Dagdag pa ni Vice Principal Shu na si Lady An Xueyan at ang patay gutom na si Liang Yu ay kasalukuyang mag-uumpisa sa Second Heavenly Realm of Cultivation, ngunit ang ating bida naman ay siya mismong magtuturo sa ating bida upang mapalakas ang kanyang dantian at upang maramdaman din ito ang sarili niyang chi. At antimano nitong sinabi ang mga dapat gawin ng ating bida kung saan pinapaupo niya ito at ipinapikit ang mata habang pinapakiramdaman ang kanyang dantian. Dagdag pa ni Vice Principal Shu na mag-focus lamang ang ating bida sa kung nasaan ang kanyang dantian,
At sa oras na makaramdam na ang ating bida ng kunting init dito ay yun ang magiging patunay na nakapasa na siya sa first step. At habang time na pinapakiramdaman ni Ye Xinghe ang kanyang dantian ay isang misteryusong asul na apoy ang lumabas dito, kaya naman naramdaman agad ito ni Ye Xinghe. Dahilan upang agad niyang iminulat ang kanyang mata, habang napatanong ito sa kanyang isip na kung nga ba ang naramdaman niya. Agad namang nagsalita si Principal Shu at mariin itong tinatanong ang ating bida kung bakit agad itong damilat kahit nakakaumpisa pa lamang nila, dagdag pa nito habang naiinis na walang pagtatsyaga ang ating bida kaya naman tuturuan niya ito ng leksyon, dahilan upang kabhan ang ating bida. Maya-maya pa ay naglabas na ng nakakapangilabot na aura sa anyo ng isang apoy si Vice Principal Shu, kaya naman agad na nagsalita ang ating bida upang pigilan ito sa plano nito, at nagtagumpay naman ang ating bida dito, sabay nagsalita si Vice Principal Shu at tinatanong nito si Ye Xinghe kung may gusto ba ito sabihin sa kanya. Dagdag pa nito kung nakakaramdam na ba agad ang ating bida ng chi, at sumagot naman ang ating bida na sa ilang segundo lamang ay agad siyang nakaramdam ng kunting pag-init ng kanyang dantian, at may pagtataka namang sinabi ni Vice Principal Shu na kung naramdaman ba ng ating bida ang kunting init sa kanyang dantian na parang may mga strands dito na tumutusok sa kanyang dantian. At sumagot naman ang ating bida sa pagsasabing nakaramdam siya ng kunting pag-init gaya ng sinasabi ni Vice Principal Shu sa kanyang dantian ngunit sinlaki lamang ito ng kanyang hinlalaking daliri, at nakangiting dagdag pa nito na sa tingin niya ay yun nangga ang tinutukoy ni Vice Principal Shu. Simpleng tumugon naman si Vice Principal Shu at sinasabing tama ang ating bida sa kanyang mga tinuran. Kaya naman agad nang ipinaliwanag ni Vice Principal Shu ang dapat gawin ng ating bida patungkol sa circulation ng chi nito at ipinapagawa niya ito kay Ye Xinghe sa loob ng 36 days bago ituro ang kasunod na step. Dagdag pa nito na kamangha-mangha ang innate abilities ng ating bida kaya nakakasiguro siyang makakatapak ang ating bida sa First Heavenly Realm sa loob lamang ng 10 araw. Tumugon naman ang ating bida ng may kagalakan habang sinasabing magpapatuloy na siya sa kanyang hard training, kaya naman umupo ng muli si Ye Xinghe upang gawin ang itinuro sa kanya ni Vice Principal Shu, at sa isip-isip niya ay wala siyang dapat na masayang na oras upang mas mabilis lumakas. Maya-maya pa ay may ibinigay sa kanya si Vice Principal Shu na isang lebro at may pagtatakang tinanggap ito ni Ye Xinghe habang tinatanong kung ano ito. Kung saan tumugon naman si Vice Principal Shu habang sinasabing ang librong hawak ng ating bida ay ang Divine Secrets of Star Martial Artist, kung saan ito ang unang pinag-aaralan ng mga Star Martial Artist gaya ni Ye Xinghe. At mariin pang dagdag nito na ang librong hawak ng ating bida ay ang Law of Indication for Star Martial Art. Dagdag pa nito na maaari lamang itong i-cultivate ng ating bida sa oras na nakatapak na siya sa First Heavenly Realm at papwede siyang lumapit sa kanya para ipaliwanag ito sa oras na mag-uumpisa na siya. At habang iniisip ni Ye Xinghe ang pangalan nito, ay manghang-mangha siya sa pangalan ng librong kanyang hawak-hawak. At habang masayang nakatalikod ang ating bida na tuwang-tuwa ay halos mamitay na sa inggit ang patay gutom na si Liang Yu dito habang si Lady An Shuyan naman ay masaya para dito. At makalipas ang ilang oras ng kanilang training sa ilalim ni Vice Principal Shu, ay makikitang masinsinan pa ring nagte-training ang ating bida, habang iniisip nitong wala siyang dapat masayang na kahit kunting oras. At pinupuri naman siya ni Vice Principal Shu habang nakatingin dito, dagdag pa niya nakahanga-hanga ang ating bida dahil di man lang ito gumagalaw habang nagte-trang. Dagdag pa niya na masaya siyang merong gaya ni Lady An Shuyan at Liang Yu na kanyang mga disciple. Nang biglang damilat ang ating bida, habang nagtataka nitong iniisip ang nangyayari sa kanyang katawan kung saan pakiramdam ni Ye Xinghe ay punong-puno ng enerhiya ang kanyang buong katawan. At pinahinto na sila ni Vice Principal Shu sa pagtitrang at agad niyang pinapanta ang tatlo sa kanya. Sabay-sabay namang lumakad ang tatlo papalapit dito, at sabay-sabay nilang tinawag na Master si Vice Principal Shu habang nagbibigay ng paggalang.
At agad niyang sinabi na pakatandaan nila ang kanyang sasabihin bilang kanilang master na kung walang matibay na paniniwala at walang ka-effort sa pagko-cultivate ay di sila uunlad. Dagdag pa nito na bago niya turuan ang tatlo ng martial arts ay nais niya maunang malaman ang patungkol sa mga ito, at seryoso nitong tinanong ang tatlo sa kung anong dahilan nila at gusto nilang matuto ng martial arts, dahilan upang di agad makasagot akin man sa kanilang tatlo. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan mauunang sumagot ang patay gutom na si Liang Yu at mayabang nitong sinabing gusto niyang maging pinakamalakas na Prime Minister sa buong Zhou Empire, kung saan sinabi naman ni Lady An Shuyan na gusto lamang niyang maging malaya na walang kahit anong iniisip, habang ang ating bida naman ay mariing sinabing hindi siya nangangarap ng mataas at sapat na sa kanyang maitaas ang tingin ng iba sa kanyang pinanggalingang clan. Sa pagpapatuloy din ay sa di malamang dahilan ay agad na makakatapak ang ating bida sa First Heavenly Realm kung saan pati siya ay nagtataka dito at nagagawa na din niyang naglabas ng di kapanipaniwalang aura. Kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang saganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento Lodi.